Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo muna ay manalangin. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, minsan pa Panginoon ay tinataas namin ng Diyos ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan, Panginoon, sa buhay namin. Salamat din po, Panginoon, sa divine protection mo, Panginoon, sa buong isang linggo. Lord, salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito po pa ay dapat naming pasalamatan sa iyo. Lord, sa simula naming gawain, Panginoon, ako yung abang lingkod. Panginoon, we need your wisdom, Panginoon. Tulungan niyo po ako po, Panginoon, at Lord, ikaw ang makita sa aking buhay, Panginoon. At dalangin ko, Lord, sa aking pagpapahayag ng mga salita po, Panginoon, bigyan mo ko ng kapangyarihan na nagmumula sa inyo. Maging po, Panginoon, ang mga anak na makikinig. Panginoon, dalangin ko, buksan mo kanilang kaisipan at puso, Panginoon, upang aming maunawan, maintindihan, Panginoon, kung ano ang dapat iparating sa amin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo sa simula hanggang sa matapos. Panginoon, ikaw mapaluburan, ikaw malahati, Panginoon, sa umagang ito. Lord, ang lahat ng ito po, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papuyat pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Minsan pa palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung po yung papasalamat sa Diyos, ito po ay isang opportunity, privilege na naman po para tayo po ay makapag-aral ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Dahil ang salita po ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng malinaw na direksyon sa ating buhay. At nagbibigay po ito ng gabay sa ating buhay espiritual. Okay, ang aking title po ngayong umaga, ating pong pag-aaralan, Serve to God. Maglingkod sa Panginoon. Ayan. Meaning po ng serve, tinignan po sa dictionary, serve to work for and obey. Magtrabaho at sumunod. Ayan. Sa atin naman pong buhay espiritual. Serve, pagsilbihan, paglingkuran, maglingkod sa ating Panginoon. Ayan. Ito po ang dapat naisin ng ating, ito po ang dapat naisin ng mga anak ng Diyos. Unang-una po, serve to Christ. Maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Serve with the right heart. Maglingkod po tayo na sa ating puso, mabuting puso. Kumbaga, minsan kasi sa isang Kristiyano, mapansin po natin kapag siya po nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay, minsan po hindi po tama ang paglilingkod sa Panginoon. So dapat po, bilang isang anak ng Diyos, kailangan po ay tama, right, ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pangatlo po, humility. Mapagpakumbabang loob po. Napakahalaga po yun sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Pangapat, serve, build up. Then panlima, serve is to the secret to greatness. So dapat po natin isang sa ating buhay mananampalataya, dapat ito po ang naisin natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Meron po akong 4 benefits of serving God. May 4 po tayo na benepisyo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Number 1 po, serving is one of your life purposes. May isang layunin, magandang layunin ang Panginoon sa ating buhay. Napakahalaga po yun, kaya po tayo ay tinawag ng Diyos at pinili ng Panginoon dahil po ay mayroong layunin ang Diyos sa atin. Why you need to serve God? Bakit kinakailangan tayo maglingkod sa Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, may magandang plano ang Diyos. O, ulit po, sabihin po natin ang bukal sa ating puso. May magandang plano ang Diyos sa iyo. Ayan. Salamat sa Panginoon. Talagang mayroong magandang plano ang Panginoon sa atin. Ito sa atin pong mabasahin sa Marcos 8, chapter 8, verse 35. Ayan. Atin pong babasahin. Sabay-sabay po natin basahin. Marcos 8, verse 35. Ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay
ay mawawalan ito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Wow, di ba? Ang ganda po ng salita ng Panginoon. Ang sabi niya dito, ang sino ang nagnanais na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Ayan, ang sabi po ng Panginoon sa salita niya, maliwanag po, ang sabi niya, kung sino lang ang magbibigay ng ating buhay, siya lang daw po ang magkakamit nito. So sa buhay po natin, isurrender po natin ang ating buhay sa Panginoon. Unang-una po, tanggapin natin ang si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas. Napakahalaga po yun sa isang Kristiyano. Isurrender po natin, ialay po natin ang ating buong buhay sa Kanya. Yun po isang handog para sa Panginoon. Yan po ang napakahalaga po sa ating buhay mananampalataya, na isurrender po natin ang ating buhay, ialay, ihandog sa Panginoon. Ang sabi niya, di ba? Ito sa ating binasa, ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, at sa magandang balita ay magkakamit ito. Ayan, kapag ibinigay po natin ng buong buo ang buhay natin sa Panginoon, makakamit po natin ang minimiti ng ating buhay. Ang sinasabi ng Panginoon, kung sino lang po ang nagsusunod sa Kanya, kung sino lang po ang naglilingkod sa Kanya ng totoo, tapat, yan lang po ang magkakamit. Tandaan po natin, kahit tinanggap mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, kung hindi ka lang po papatuloy, hindi ka rin po natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Kasi po kapag tinanggap mo ang Panginoon at ikaw ay nag-backslide, totally siyempre, magagawa mo na po ang mga hindi dapat gawin. Ayan. Pero kapag sinunod mo ang salita ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon, kung sino lang ang magbibigay ng buong buhay at ialay, isurrender sa akin, sabi ng Panginoon, siya lang ang magkakamit nito. Sa paglilingkod po natin bilang isang Kristiyano sa buhay po natin, sa paglilingkod po natin, yan po ay kaakibat ng sacrifice. Nagsakripisyo, di ba? Kung papansin natin si Jesus, inialay niya ang kanyang buong buhay. Di ba? Para sa atin, tinubos tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kumbaga, inialay niya ng buong buo ang buhay ng Panginoon para sa atin. So tayong mga lingkod ng Panginoon, dapat ganun din po tayo. Naisin po natin na ibigay natin ang buong buo ang ating buhay sa Panginoon. Ibigay po natin ang buong energy, lakas, ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Diba, ang sabi nga ito sa Matthew 7:21, kung ating pong babasahin ko lang po sa kanyang, sa verses nito. Matthew 7:21. Ang sabi po dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami pong tumatawag sa Panginoon, alam po may problema, lahat po ng tao tumatawag sa Diyos, kakaalala po yan. Pero ang sabi ng Panginoon dito, maliwanag po, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ganun din po, ang sabi dito, di ba, sa ating binasa, alang-alang sa akin ay, ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit dito. Ganun din po tayo, ganun din po yun. Magkaano ang verse na ito. Kumbaga, lahat po ng tao, lahat po ng anak ng Diyos, kapag sinunod po at ialay ang kanyang buong buhay sa Panginoon, makakamit po natin ang totoong buhay. Totoong buhay. Buhay na kasiyasiya, buhay may kapayapaan, buhay na may kalayaan, na gumawa ng kabutihan. Kapag mahal mo ang Panginoon at ang mga salita at ang salita ng Panginoon ay sinusunod po natin, kaya po natin gawin yun. Sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ayan po, serving is the one of your life purposes. May layunin po ang Panginoon. May magandang plano, may magandang layunin sa buhay natin.
para makamit po natin ang eternal life. Hindi po natin ito makakamit kapag hindi po tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At hindi po natin alam kung paano maglingkod sa Diyos. Kailangan po, para malaman po natin sa anong pamamaraan tayo maglingkod sa Panginoon, unang-una po, serve to God. Pagsilbihan, paglingkuran, maglingkod sa ating Panginoon. For example po, di ba sa isang kasambahay, mayroon siya isang amo, di ba? Pag nakikita niya po itong the best ang ginagawa niya, batuang-tuwa po, unang-una po mapagkatiwalaan, sumunod. Ba, nasabi ito sa serve, to work for and obey, magtrabaho at sumunod. So bilang tayo po mga anak ng Diyos, how much more tayo na sumusunod? Kumbaga yung kasambahay po ay mayroong reward, ay almost tayo na sumusunod sa salita ng Panginoon. Mayroong malaking gantimpala mula sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, may malaking gantimpala mula sa Panginoon. Yan kapag sumunod po tayo sa kalooban ng Panginoon. Number 2 po, serving makes you more like Jesus. Sa paglilingkod po natin, maging katulad po tayo ng ating Panginoon. Yan po, basahin po natin sa Matthew 20 verse 28. Matthew 20:28. Yan. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. So parang kung papasin po natin ba, pag magka-align sila sa unang verses sa kanina, sa ating unang teksto. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Si Jesus po, di ba? Pansinin pa natin si Jesus, anong ginawa ng Panginoon? Yun ang sinabi mo kanina, inialay niya ang buhay niya para sa atin sa ikatutubos ng marami. Diba? Tayo po, dapat maging katulad tayo ni Jesus. To be like follower Jesus. Diba? Gawin po natin kung ano ang nararapat natin gawin bilang anak ng Diyos. Upang sa paglilingkod po natin, kailangan po ay mayroong makita. May pagbabago. Kasi sa pagbabago po natin, sa testimony lang po natin, ay marami na po maliligtas. Diba si Jesus? Ang dami po, dapat katutubos ng marami. O di ba? Si Jesus po nagpakamatay sa cross dahil sa ating mga kasalanan, di ba? Tinubos tayo. O marami pong naligtas. Marami pong nakakilala sa Panginoon. Tayo po, bilang mga anak ng Diyos, ang responsibilidad po natin ay, ang buhay po natin sa paglilingkod sa Panginoon ay dapat merong change your life. Sabihin mo sa katabi mo, change your life. May pagbabago sa buhay natin. Di ba? Dapat merong makita, may resulta. Para po, dahil sa pagbabago ng buhay po natin, marami pong makakakilala sa Panginoon. Marami pong ma-amaze sa buhay natin. Sabi nga, kahit hindi ka na magsalita, testimony lang, masisave na ang hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kasi nakikita doon sa buhay mo na mayroong pagbabago. Magugulat sila. Ala, ano kaya ang nangyari sa kanya? Bakit? Dati, lasinggero siya, dati tamad, dati magulo ang buhay niya, dati walang pag-asa. Pero nung makilala niya ang Panginoon, punong-puno na siya ng pag-asa. Punong-puno siya ng kapayapaan. Punong-puno siya ng kabutihan sa kanyang puso. Dati hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, sa lumalabas sa kanyang mga labi. Aminin po natin noon, yung hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon. Di ba? Ang lumalabas sa ating mga labi, puro kasamaan. Di ba? Pero nung makilala natin ang Panginoon, dahil sa paglilingkod natin sa kanyang puro na po kabutihan ang lumalabas sa ating mga labi. Puro na kabutihan. Wala na pong kasamaan. Kaya napakahalaga po bilang isang anak ng Diyos na sa paglilingkod po natin, serving makes you more like Jesus. Ano ba ang katangian ng Panginoon? Mahabagin, matulungin, mapagpakumbabang loob, mapagmahal. Dapat marunong po tayo mapagmahal sa ating kapwa. Dapat nandun po tayo ang puso nating mapagpakumbabang loob. Napakahalaga po yun. Mapagpakumbabang loob. Si Jesus, grabe po ang ginawa sa atin, di ba? Tapos buong buhay, binuhos niya talaga para sa atin. Kaya dapat po natin suklian po natin sa paglilingkod po natin, ng paglingkuran po natin, pagsilbihan po natin ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabago ng ating buhay. Napakahalaga po yun sa isang
mananampalataya. Okay, number 3 po, serving highest use for, serving highest use for your time. Ayan. Maglingkod po tayo sa pinakamataas na paggamit ng oras. Ayan. Oras. Pag oras na po, dapat po oras sa gawain ng Panginoon, nandito po tayo. Diba? Hindi po natin, sa buhay po natin, minsan, busy-busy tayo. Pero, sa Panginoon, minsan, inaagaw pa natin. Diba? Sabi dito, maglingkod sa pinakamataas sa paggamit ng oras. Dapat po, marunong po tayong gamit ng oras para sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Dapat po, ang isang Kristiyano at isang likod ng Panginoon, ilaan po natin ang oras para sa Panginoon. And po, sinasabi ko lagi, 6 na araw na po para sa atin, isang araw lang po para sa Panginoon. Ibigay po natin ang oras para sa Kanya. Ayan, basahin po natin sa 1 Corinthians 15, verse 58. Ayan. 1 Corinthians 15, verse 58. Sabay-sabay po natin basahin. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag at magtinang. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Ayan. Diba? Ang ganda po ng salita ng Panginoon. Kaya nga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo. Sabi ng Panginoon, kayo. Sino ba siya sabi? Tayo, di ba? Magpakasipag, huwag magpakatamad sa gawain ng Panginoon. O, di ba? Maliwanag po yun, hindi po ako may salita yan. Ang salita ng Panginoon, magpakasipag kayo palagi sa paglingkod sa Diyos, pagsilbihan, paglingkuran, maglingkod sa Panginoon, magpakasipag po tayo. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, may panahon pa po para ipagamit po natin ang ating buhay para sa Panginoon. Para hindi po masayang oras, panahon, gamitin po natin ito sa paglilingkod sa Panginoon. Gamitin natin ang buong-buo ang ating buhay para sa Panginoon. Diba? Minsan po kasi tayo, pag binibigyan ng task, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang ma-open. Huwag kang mainis. Tatamaan po tayong lahat. Diba? Huwag kang ma-open, huwag kang mainis. Minsan kasi pag binibigyan tayo ng task, minsan, mayroon tayong dahilan. Ayan, di ba? Mayroon po tayong dahilan. O sabi nga dito sa ating binasa, hindi masasayang ang oras o panahon. Kapatid, panahon na po para ibigay po natin ang ating oras para sa Panginoon. Tandaan po natin, hindi po natin hawak ang ating buhay. Si Lord lang ang nakakaalam. Si Lord lang ang may panahon para tayo ay kunin. So, di ba? Kumbaga, bigyan po natin ang oras o panahon. Ilaan natin ang oras o panahon para sa Panginoon. Dahil hindi natin alam, sabi nga, ang pagdating ng Panginoon ay tulad ng isang magnanakaw. Ang magnanakaw ba, alam natin kung kailan darating? Di ba hindi? Magugulat ka na lang na wala na yung ganito. Oh. Ganun din po ang Panginoon. Di ba? Sabi, malapit nang dumating ang Panginoon. Ay, paano kung dumating ang Panginoon? Wala ka sa church. Nasaan ka? O, di ba? Hindi ka makukuha, rapture. O. Andito lang, yung dito lang sa loob ng church, ang makukuha. Di ba? Kasi dito sa gawain ng Panginoon. Ayan, kasi inilaan niya ang kanyang oras, panahon, ibinuhos niya ang buong buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon. Pinagsilbihan niya ang Panginoon, pinaglingkuran niya ang Panginoon. Tandaan po natin, ang ginagawa po natin ay may malaking gantimpala mula sa Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos. Ayan. Huwag po tayong manawa, huwag po tayong masayang sa oras na ibinibigay natin
natin sa Panginoon, tandaan po natin kung ano ang ating itinanim, yun din po ang ating aanihin. Kung ano ang ating in-invest sa gawain ng Panginoon, yun din ang ating aanihin. Tandaan po natin, sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, dito po tayo lalako sa ating Christian life. Diba? Sabi nga, magpakaratag kayo. Magpakasipag kayo. Huwag maging tamad. Magpakasikap kayo lagi sa Panginoon. Dahil, sabi nga, tandaan po natin, makakamit na natin ang eternal life kapag ikaw ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Para hindi masayang ang oras, panahon, stay the presence of God. Stay the church. Yan. Manatili tayo sa gawain ng Panginoon. Mag-atin sa gawain ng Diyos. Dahil yan ang nagpapalakas sa atin. Kung tayo nangihina, pinapalakas tayo ng Panginoon. Diba? Sabi niya, magpakatatag kayo. Tayong lahat, tandaan po natin kapag tayo lagi sa gawain ng Panginoon, lagi tayong malakas. Lagi po natin na-encounter, lagi tayong naka-align, lagi nakapokus ang ating spiritual sa Panginoon dahil lagi ka sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Ang mga Kristiyano po, hindi lang po pang Sunday. Ayan, meron po tayong pang Miyerkules. Marami po tayong gawain para sa Panginoon. Para hindi po masayang ibuhos po natin ang ating oras, panahon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Maglingkod, sabi nga, Kristiyano ka nilang itudo mo na. Itudo mo na yung paglilingkod mo sa Panginoon. At dahil alam mo na mayroong magandang plano ang Panginoon ng Diyos. Dahil alam mo, kapag sa Panginoon ka, lahat ng kasiyahan, lahat po nating desire ng ating puso, ipinagkakaloob ng Panginoon. Tandaan po natin, manatili po tayo sa presensya at manatili po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Last po, serving is the secret to greatness. Ayan. Ang paglilingkod po ay isang sekreto doon sa kadakilaan. Ayan. Basahin po natin. Ayan. Basahin po sa Matthew 20:26. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais inyong maging dakila, dapat kayo maging lingkod sa iba. Ayan. Ganda po ng salita ng Panginoon. Kung gusto raw nating maging dakila, unang-una po, maglingkod tayo sa Panginoon. Pangalawa po, sa ating kapwa. Diba? Maglingkod din po tayo. Huwag po tayo maging selfish na tayo-tayo lang. Ayan, maglingkod. Paglingkuran din po natin ang ating kapwa. Kung minsan po ay nangangailangan ng ating kapwa, ang ating mga kasama sa church, kung meron lang po tayong maibigay, tumulong po tayo. Huwag po natin yung pagdamutan. Kumbaga, kasi nga kapag ang prinsipyo talaga ng Kristiyano ay mapagbigay, matulungin, mahabagin, maawain. Ganyan din po si Jesus. So dapat ganyan din po tayo. Ayan, i-share din po natin kung ano ang ating nararanasan. Kung ano po ang ating nararanasan sa paglilingkod natin sa Panginoon, i-share din po natin sa iba. Yan, maglingkod sa iba. Yan po ang ibig sabihin na maglingkod sa iba, yung i-share mo rin po ang Word of God. Para ikaw, kumaga, kung anong nararanasan mo, mararanasan din po ng iba. Marami po kasi yung ibig sabihin ng maglingkod sa financial. Pwede ka rin po makatulong. Ayan. Kung may tutulong ka, tulungan mo. Prayer, the best. Sa prayer po ay napakahalaga. Yun ang importante po. Kung tao po, isang tao po, sabi nga ni Pastor, di ba, yung nakaraan, na meron isa yung tatandaan niya, yung preaching niya, di ba? Nasa lubong niya lang yung tao na nawawala ng pag-asa. Binatiin lang niya, pinag-pray, o nakakilala sa Panginoon. Di ba? So, napakahalaga po tayo. Gagamitin tayo ng Panginoon. Kasi sa paglilingkod po natin, gagamitin tayo ng Diyos. May kanya-kanya po tayong talento. May kanya-kanya po tayong regalo galing sa Panginoon. So, ibigay po natin ito sa Diyos sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Kanya. Ayan. Kumaga si Jesus talagang mapapansin po natin, ang buhay po ay binigay ng Panginoon para sa atin. Naglingkod po siya sa atin. Kumaga, di ba? Binuhos niya ang oras. Binuhos niya ang panahon. Di ba mapansin po natin sa Old Testament, sabi ko nga,
napaka-swerte po. Di ba ng mga alaga niya kasama niya si Jesus? Ang sarap, di ba? Mismo na ang Panginoon kasama nila sa pagdi-disciple. Di ba? Kaya tayo, dapat ganun din po tayo. Dapat po tayo ay magdi-disciple din po sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Number 1 po yun sa ating Kristiyano, sa paglilingkod po natin, i-share po natin ang Word of God. Yan po, sa paglilingkod po natin sa Diyos, pagsilbihan natin ang Panginoon, paglingkuran ng buong buo, maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Kaya po napakahalaga po ang ating buhay ay ihandog natin sa Panginoon. Ang challenge ko po, continue to serving God. Patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Pagsilbihan po natin, paglingkuran, maglingkod po tayo sa Diyos. May malaking gantimpala po sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Makakamit po natin ang eternal life kapag totoo kang naglilingkod sa Panginoon. Totoo kang maglilingkod sa Panginoon. Makakamit po natin ang lahat. Ulitin ko lang po sa ating pinag-aralan ngayong umaga. Unang-una po, serving is one of your life purposes. May isang takilang plano o layunin ang Diyos sa ating buhay. Number 2 po, serving makes you more like Jesus. Ayan. Number 3, serving highest use of your time. Pang-apat po, serving is the secret to greatness. Ayan po, yan po ang mga benepisyo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kapag patuloy mag-stay tayo sa presensya ng Panginoon, kapag tayo ay patuloy na maglingkod sa Diyos, makakamit po natin ang lahat ng iyan. May reward. Sabi nga, kapag tayo ay masunurin, may malaking reward mula sa Panginoon. Hindi po masasayang ang oras o panahon. Ipagkakaloob po ng Diyos ang lahat ng yan kapag buong-buo po natin ibigay, ialay o surrender ang ating buhay sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan, maraming salamat po sa napakaganda na salita ng Panginoon. Ang hamon po sa ating lahat ngayong umaga. Itanim po natin sa ating puso at kaisipan ang lahat ng ating pinag-aralan para hindi po ito po ay mayroong kapakipakinabang at magagamit po natin sa ating buhay espiritual. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Tayo muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa umaga ito, sa mga anak mo na narito ngayong umaga. Salamat po Lord sa katatapos lang Panginoon ang aming pinag-aralan ng iyong mga salita, sa katuruan, sa kapahayagan Panginoon. Lord, ang dalangin ko po Panginoon kapag kami ay patuloy na maglilingkod sa iyo. Ang apat na benepisyo ito sa paglilingkod namin Panginoon, ito'y mangyayari ito Panginoon. Lord, pinangahawakan namin ito o Diyos. At ang dalangin ko po Panginoon sa mga anak mo na narito ngayong umaga, patatagin mo Panginoon ang kanilang pananampalataya. Palaguin mo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. Palalimin mo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. At lalong higit sa iyo, lalong higit, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo ay matibay na di matitinag kailanman, Panginoon. Habang buhay kami maglilingkod sa iyo, habang buhay ka na yung paglilingkuran, habang buhay ka na yung pagsisilbihan, Panginoon, habang buhay kami maglilingkod sa iyo, Panginoon, upang kami, O Diyos, makamit namin ang eternal life, Panginoon, na sinasabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, at ang dalangin ko po, Panginoon, maitanim namin sa iyong mga puso, isipan, Panginoon, maipunla sa aming mga puso, Panginoon, ito'y lumago, mamunga. Panginoon, salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At ang dalangin ko, Lord, umaapaw, Panginoon, ang pagpapala, kapayapaan, kasaganaan, kagalakan, pagdakilan, parangal sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Binabalik namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ang magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah.